Nanginginig ang mga kamay nitong pinulot ang isang bundle ng pera. Tinitigan niya ito na parang isang banal na bagay. Pagkatapos ay tumingala siya kay Ara. Ang mga mata niya ay may kakaibang kislap na ngayon lang nakita ni Ara. Hindi na ito ang tingin ng isang ina na natatakot sa problema. Ito ay tingin ng isang taong nakakita ng milagro. Tumayo si Aling Nida, lumapit sa pinto, at mabilis itong isinara. Ang tunog ng trangka na isinasara ay umalinggaw sa kanilang munting bahay. Humarap siya kay Ara, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Walang makakaalam nito, Ara, sabi niya sa isang matigas at pinal na boses. Walang sinuman. Biyaya ito. 5 taon. 5 taon na ang lumipas mula noong gabing iyon sa payatas. Ngunit para kay Ara, ang alaala ay kasing sariwa pa rin ang bagong labang damit na nakasampay sa loob ng kanyang shop. Ang amoy ng fabric conditioner at mainit na singaw mula sa mga plansa ang bumubuo sa kanyang mundo ngayon, isang malaking pagbabago mula sa amoy ng nabubulok na basura at putik. Ang Dila Balinis Laundry Shop ay hindi malaki, ngunit ito ay kanila. Isang maliit na pangarap na itinayo mula sa isang desisyong ginawa sa gitna ng kadiliman. Ang sahig ay laging makintab, ang mga pader ay kulay puti, at ang hilera ng mga washing machine ay umuugong na parang isang kantang pampatulog. Ito ang kanyang santuwaryo. Ang kanyang kuta. Mama, look! I made a tower. Napangiti si Ara at lumingon sa pinanggalingan ng boses. Sa isang sulok ng shop, sa tabi ng isang basket ng mga malinis at nakatuping tuwalya, ay nakaupo ang kanyang mundo. Si Angelo, o Jello gaya ng tawag nila sa kanya, ay abala sa pagpapatong-patong ng mga takip ng bote ng sabon. Ang kanyang mga mata, 2 bilog at maningning na bituin, ay nakatuon sa kanyang obra. Sa edad na 5, si Jello ay isang masayahin at bibong bata. Ang kanyang tawa ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Ara. Wow, ang galing naman ng baby ko, puri niya, lumuhod sa tabi ng bata at ginulo ang buhok nito. That's a very tall tower, Jello. It's for the airplanes, Mama, seryosong sabi ng bata, ang mga labi ay nakanguso sa konsentrasyon. So they can see where to land. Isang pamilyar na kirot ang kumurot sa dibdib ni Ara, ngunit agad niya itong iwinaksi at pinalitan ng isang ngiti. Si Jello. Ang kanyang anghel. Ang kanyang biyaya. Bawat araw, pinapasalamatan niya ang Diyos para sa batang ito. Siya ang dahilan kung bakit siya bumabangon sa umaga at kung bakit niya nilalabanan ang mga anino sa kanyang isipan. Ara! Kumer! Isang masiglang boses ang pumutol sa kanilang sandali. Si Aling Rose, ang may-ari ng katabing karinderya, ay pumasok sa shop, may dalang isang maliit na mangkok. Pinagtimpla kita ng paborito mong kape. Mukhang pagod ka na naman. Nako, Aling Rose, nag-abala ka pa, sabi ni Ara, tumatayo para salubungin ito. Kinuha niya ang kape, ang init nito ay gumapang sa kanyang mga palad. Salamat po. Wala iyon, sagot ni Aling Rose, ang mga mata ay napunta kay Jello. Nako, ang bibo talaga nitong si Jello. Manang-mana sa'yo, Re. Masipag na, maganda pa. Umiti ito ng malapad bago bumaling muli kay Ara. Ay, nga pala. Sa Sabado, mayroon tayong munting salo-salo sa basketball court. Paligan ng mga bata. Isali mo na kaya si Jello? Para naman makalaro niya ang ibang mga bata sa edad niya. Agad na naramdaman ni Ara ang paghigpit ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na pagkabalisa. Ito ang mga sitwasyong pilit niyang iniiwasan. Mga pagtitipon. Mga tanong. Mga matang mapanuri. Ay, nako, Aling Rose, nakakahiya naman po, magalang niyang sagot, pilit na pinapanatili ang ngiti sa kanyang labi. Medyo sakitin po kasi itong si Jello. Mahina ang resistensya. Baka mapagod lang po siya. Isang kasinungalingan. Malusog si Jello, mas malusog pa sa karamihan ng mga bata. Ngunit iyon ang pinakamadaling palusot. Ganoon ba? Sayang naman, nanghihinayang nasabi ni Aling Rose. Sige, sa susunod na lang. Basta, kung kailangan mo ng kahit ano, nandito lang ako, ha? Opo. Maraming salamat po ulit, Aling Rose. Nang makaalis na ang kapitbahay, napabuntong hininga si Ara. Lumapit siya kay Jello at niyakap ito ng mahigpit. Para sa'yo ito, anak. Ginagawa ko ito para protektahan ka.
Sa loob ng 5 taon, naging eksperto si Ara sa pagiging isang anino sa sarili niyang komunidad. Magalang ngunit malayo. Palangiti ngunit may pader na nakaharang. Alam ng mga kapitbahay na siya si Ara, ang may-ari ng laundry shop, ang ina ni Jello. Hanggang doon na lamang. Walang nakakaalam ng kanyang buong pangalan. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Walang nakakaalam ng sikretong itinatago niya sa ilalim ng sahig ng kanilang maliit na kwarto sa likod ng shop, isang itim na bag na naglalaman pa rin ng malaking bahagi ng perang hindi nila ginalaw. Ang gabi ay ang pinakamahirap na bahagi ng araw para kay Ara. Kapag ang mga makina ay tumigil na sa pag-ugong at si Jello ay mahimbing nang natutulog, doon nagsisimulang magsalita ang mga multo ng nakaraan. Habang nagtutupi siya ng huling batch ng mga damit, nakabukas ang maliit na telebisyon sa sulok. Isang lumang crime documentary show ang palabas, isang bagay na karaniwang hindi niya pinapansin. Ngunit isang partikular na linya mula sa narrator ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang kaso na hanggang ngayon ay nag-iiwan ng maraming katanungan. Ang misteryosong car accident na kumitil sa buhay ng isang dalagang nagngangalang Isabela at ang kasamang pagkawala ng halos 5 milyong piso na hindi na natagpuan. Nabitawan ni Ara ang hawak niyang damit na pambata. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis. Napako ang kanyang tingin sa screen. Ipinakita ang isang lumang larawan, isang magandang babae na may mahabang buhok at matamis na ngiti. At sa ibaba ng screen, ang mga detalye, ang petsa ng aksidente, ang lugar, at ang halaga ng nawawalang pera. Tugma. Lahat ay tumutugma. Isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito isang simpleng pag-abandona. Hindi ito isang ina na hindi kayang buhayin ang anak. Ito ay mas malaki. Mas madilim. Mas mapanganib. Pumasok si Aling Nida sa shop mula sa kanilang silid, may dalang baso ng tubig. Napansin nito ang paninigas ng kanyang anak sa harap ng telebisyon. Anak, ano ng problema? Tanong nito. Nanginginig na itinuro ni Ara ang screen. Inay. Yung balita. Tingnan niyo po. Sinulyapan ni Aling Nida ang telebisyon. Nakita niya ang larawan ng babae at ang mga detalye. Sa isang iglap, nawala ang kulay sa mukha nito, ngunit mabilis din itong nakabawi. Kinuha nito ang remote control at walang pasabing pinatay ang telebisyon. Huwag mong pansinin yan, mariing sabi ni Aling Nida, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang boses. Chismis lang yan. Matagal na yan. Tapos na. Pero inay, paano kung hindi pa tapos, nag-aalalang sabi ni Ara. Paano kung may naghahanap pa rin sa pera? Paano kung hanapin nila tayo? Hanapin nila si Jello. Humarap sa kanya si Aling Nida, ang mga mata nito ay nag-aapoy sa determinasyon. Hinawakan nito ang mga balikat ni Ara ng mahigpit. Ara, makinig ka sa akin. 5 taon na ang nakalipas. Walang nakakita sa'yo. Walang nakakaalam. Ang perang iyon ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. Ang batang iyon ang nagbigay sa'yo ng bagong pag-asa. Biyaya sila, naiintindihan mo ba? Ang nakaraan ay nakalibing na. Huwag mo nang hukayin pa. May punto si Aling Nida. Ngunit ang takot ay hindi basta-basta nawawala. Ito ay isang laso na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Paano kung isang araw may kumatok sa kanilang pinto at bawiin ang lahat? Ang shock. Ang buhay. Si Jello. Hindi niya kaya. Hindi niya kakayanin. Kinabukasan, sinubukan ni Ara na ibalik ang sarili sa normal. Nagbukas siya ng shop, nag-asikaso ng mga customer, at nakipaglaro kay Jello. Ngunit ang anino ng takot ay nanatili, nakabuntot sa bawat galaw niya. Bawat bagong mukha na pumapasok sa shop ay kanyang sinusuri. Bawat sasakyang humihinto sa tapat ay nagpapakaba sa kanya. Bandang hapon, habang abala siya sa paglalagay ng mga damit sa drawer, tumunog ang maliit na kampanilya sa pinto. Isang senyales na may bagong customer. Good afternoon po, welcome sa laba. Natigil si Ara sa pagsasalita nang iangat niya ang kanyang tingin. Nakatayo sa may pinto ang isang lalaki na hindi niya pa nakikita dati. Matangkad ito, nakasuot ng malinis na polo shirt at slacks na halatang mamahalin. Ang kanyang tindig ay may aura ng kumpiyansa at kalungkutan. Ngunit hindi iyon ang nakapagpatigil sa paghinga ni Ara. Ito ay ang kanyang mga mata.
Ang mga mata ng lalaki ay napunta sa direksyon ni Jello, na masayang naglalaro ng kanyang mga laruang kotse sa sahig. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. Ang propesyonal ng ngiti nito ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang bagay na mas malalim. Isang anino ng pamilyar na pighati, isang kislap ng hindi maipaliwanag na lungkot na tila ba nakakita siya ng isang multo mula sa nakaraan. Ilang segundo lang itong tumagal, ngunit para kay Ara, na naging eksperto sa pagbabasa ng mga panganib, ang sandaling iyon ay parang isang oras. Ang puso niya ay nagsimulang dumagundong sa kanyang dibdib. Sino ang lalaking ito? Bakit ganoon na lamang ang epekto sa kanya ng pagkakita sa kanyang anak? Bago pa man makapagsalita si Ara, mabilis na nagbago ang mukha ng lalaki. Bumalik ang magalang na ngiti nito na para bang walang nangyari. Iginawi nito ang tingin mula kay Jello at itinuon sa kanya. Magandang hapon, sabi nito, ang boses ay kalmado at malalim. I'm Marco de Villa. I was told you have the best laundry service in this area. Ang pangalan ay walang kahulugan sa kanya. Ngunit ang tingin na iyon ay mananatili sa kanyang isipan, isang bagong anino na idinagdag sa mga kinatatakutan niya. Ang opisina ni Marco de Villa ay isang kaharian ng salamin, bakal at katahimikan. Mula sa kanyang kinaupuan sa ika-35 palapag, ang nagtataasang gusali ng Bonifacio Global City ay parang mga sundalong nakahilera, habang ang mga sasakyan sa ibaba ay tila mga langgam na gumagapang sa kanilang walang katapusang paglalakbay. Tagumpay! Iyon ang isinisigaw ng bawat sulok ng silid na ito, mula sa orihinal na pinta sa pader hanggang sa malawak na mesang gawa sa pinakintab na mahogany. Ngunit para kay Marco, ang katahimikan ay nakabibingi. Ang karangyaan ay malamig. Napabuntong hininga siya, ibinaba ang hawak na lapis at isinandal ang likod sa kanyang silyang gawa sa malambot na katad. Otomatikong napunta ang kanyang kamay sa dibdib, sa ilalim ng kanyang damit, kung saan nakatago ang malamig na metal ng kalahati ng isang locket. Isang simpleng puso na hahati sa dalawa. Ang kapares nito, ang pangakong binitiwan niya, ay nawala kasama ng babaeng minsan niyang inakala na kanyang makakasama habang buhay. Isabella. 5 taon, ngunit ang pangalan ay may kakayahan pa ring magdulot ng matalim na kirot sa kanyang puso. Pinilit niyang ituon ang tingin sa mga blueprint sa kanyang harapan, isang panibagong high-rise condominium, isang panibagong monumento sa kanyang pangalan. Ngunit ang mga linya ay naglaho, napalitan ng isang imahe na sariwa pa sa kanyang isipan. Isang maliit na laundry shop, ang amoy ng malinis na damit, at ang isang pares ng mga matang pagod ngunit puno ng dignidad. Ara Reyes. Pangalawang beses pa lang niyang napunta sa lugar na iyon kahapon. Isang rekomendasyon mula sa kanyang site engineer ang nagdala sa kanya doon. Praktikal lang dapat. Ngunit may kung anong humila sa kanya pabalik. Marahil ay ang kahusayan ng kanilang serbisyo. O marahil may iba pa. Isang kakaibang paglihis sa kanyang nakasanayang mundo. Ang kanyang buhay ay isang serya ng mga board meeting, mamahaling hapunan, at mga peking ngiti. Ngunit doon, sa gitna ng ugong ng mga washing machine, nakakita siya ng isang bagay na totoo. Isang bagay na simple. At iyon, sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, ay nakagambala sa kaayusan ng kanyang kontroladong buhay. Kinahapunan, muli siyang dumaan sa Eila Balinis Laundry Shop. Idinahilan niya sa sarili na kukunin niya ang naunang batch ng mga damit na kanyang ipinalaba. Pagpasok niya, ang pamilyar na amoy ng sabon at singaw ay sumalubong sa kanya. Naroon si Ara, nakatalikod, abala sa pagtutupi ng isang bunton ng mga kumot. Ang kanyang mga kamay ay mabilis at sanay, ngunit napansin ni Marco ang bahagyang pagkakuba ng kanyang likod, isang senyales ng pagod. Sa isang sulok, nakaupo sa isang maliit na banig, ay si Jello. Ang bata ay seryosong naglalaro ng isang maliit na pulang kotse, gumagawa ng mga tunog ng makina gamit ang kanyang bibig. Isang purong eksena ng kawalang malay. Magandang hapon, bati ni Marco. Lumingon si Ara, bahagyang nagulat. Ay, Sir Marco. Magandang hapon po. Pasensya na po, hindi ko kayo napansin. Mabilis nitong pinunasan ang mga kamay sa kanyang duster bago kinuha ang isang paper bag mula sa ilalim ng counter. Heto na po yung mga damit ninyo. Habang inaabot niya ito, nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang iglap, nakita ni Marco ang pag-aalinlangan dito, isang mabilis na pag-iwas ng tingin na para bang ayaw nitong magtagal ang kanilang pagtitigan.
Ngunit ang atensyon ni Marco ay naagaw ng batang lalaki. Lumapit siya rito. Mukhang masaya ang laro mo, ah? Tumingala si Jello, ang kanyang malalaking bilog na mata ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Umiti ito at sa halip na sumagot, inilahad nito ang hawak na laruan. Isang alok. Isang imbitasyon sa kanyang munting mundo. Natigilan si Marco. Isang simpleng kilos, ngunit may kung anong tumago sa pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang inabot ang laruan. Ang kanyang mga daliri, na sanay humawak sa mga mamahaling pluma at mga architectural model, ay nanginginig ng bahagya habang hinahawakan ang mumurahing plastik na kotse. Salamat, sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Mula sa kanyang kinatatayuan, napanood ni Ara ang eksena. Nakita ni Marco ang pagbabago sa kanyang mukha, isang halo ng pagmamalaki at pag-iingat. Na para bang sinusuri nito kung anong panganib ang maaaring idulot ng isang estranghero sa kanyang anak. Ang babaeng ito ay isang leona na nagbabantay sa kanyang supling. At sa hindi malamang dahilan, ang realisasyong iyon ay nagdulot ng respeto sa puso ni Marco. Ibinalik niya ang kotse kay Jello, ginulo ang buhok nito, at tumayo. Kailangan ko nang umalis. Inilapag niya ang bayad sa counter. Salamat po, sir, sabi ni Ara, ang boses ay propesyonal na muli. Ngunit habang naglalakad si Marco palabas, hindi niya maiwasang lumingon. Nakita niya si Ara na nakatingin sa kanya, hindi na nag-iiwas. At sa mga matang iyon, nakita niya hindi lang pagod, kundi isang malalim na balon ng mga kwentong hindi pa nasasabi. Ang hapunan sa mansyon ng mga De Villa ay isang malamig at tahimik na ritual. Si Doña Elvira, ang kanyang ina, ay nakaupo sa isang dulo ng mesa, perpekto ang ayos, ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng aranya. Si Don Ricardo, ang kanyang ama, ay nasa kabilang dulo, abala sa pagbabasa ng dyaryo kahit sa oras ng pagkain. Ito ay isang eksena sa isang pelikula, perpekto, nakakalkula at walang init. Marco, I talked to Brenda's mother today, basag ni Doña Elvira sa katahimikan. They're inviting us for a weekend in their beach house in Batangas. It's time you took a break. At para magkaroon kayo ng panahon ni Brenda na magkakilala pa. Hindi inangat ni Marco ang kanyang tingin mula sa plato. Pagod ako, mamaraming trabaho. Trabaho, trabaho, laging trabaho, ang boses ng kanyang ina ay tumalas. Anak, hindi ka na bumabata. 5 taon na siyang wala. Hindi mo ba naiisip na panahon na para buksan mo ulit ang puso mo? Brenda is a wonderful girl. She adores you. Napahigpit ang hawak ni Marco sa kanyang tinidor. Ang pagbanggit sa nakaraan ay parang isang kidlat sa isang kalmadong gabi. Huwag, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. Itinaas niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng kanyang ina. Huwag natin siyang pag-usapan. Lalo na hindi para lang ikumpara sa iba. Nakita niya ang sakit sa mga mata ng kanyang ina, ngunit mabilis itong napalitan ng frustrasyon. Hanggang kailan, Marco? Hanggang kailan ka magkakaganyan? Hindi na siya sumagot. Tumayo siya mula sa mesa. Nawalan na ako ng gana. Aakyat na ako. Habang paakyat siya sa malawak na hagdanan, naramdaman niya ang mga pader ng mansyon na unti-unting sumisikip sa kanya. Ang karangyaan ay naging isang kulungan. Ang pagmamahal ng kanyang ina ay naging isang kadena. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niya ng katotohanan. Muli, natagpuan niya ang sarili sa loob ng kanyang kotse, nagmamaneho ng walang direksyon, hanggang sa ang mga pamilyar na ilaw ng Novaliches ay gumabay sa kanya. Malapit nang magsara ang Labalinis shop. Nakita niya si Ara sa labas, winawalis ang harapan ng kanyang tindahan, habang si Jello ay nakaupo sa isang maliit na bangko, masayang kumakain ng ice cream. Isang simpleng eksena, ngunit puno ng buhay. Puno ng init na hindi niya mahanap sa sarili niyang tahanan. Nagdesisyon siya. Bababa siya. Aayain niya itong magkape, kahit sa pinakamalapit na karinderya lang. Gusto niya lang marinig itong magsalita tungkol sa mga simpleng bagay. Ngunit bago pa man makalabas ang pangalan ni Ara sa kanyang mga labi, isang itim at makintab na Mercedes-Benz, isang kotseng kilalang-kilala niya, ang marahas na huminto sa tapat ng shop. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba, at mula roon ay lumabas ang mukha ng kanyang ina, si Doña Elvira de Villa.
Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya. Nakapako ito kay Ara na natigilan sa pagwawalis. Sinuri siya ni Doña Elvira mula ulo hanggang paa, mula sa kupas nitong duster hanggang sa pagod nitong mga tsinelas. At sa mukha ng kanyang ina, nakita ni Marco ang isang ekspresyon na nagpayanig sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito pagtataka. Hindi ito pag-aalala. Ito ay purong paghamak. Ang tingin na iyon na ibinabato kay Ara ay ang tingin ng isang reyna sa isang pulubi. Ang tingin na iyon ay parang isang pisikal na bagay, malamig, matalim at tumatagos hanggang sa kaluluwa. Natigilan si Ara sa gitna ng pagwawalis, ang tingting sa kanyang kamay ay biglang bumigat. Nakita niya ang marangyang kotse na huminto, ang pagbaba ng bintana, at ang mukha ng isang babaeng tila hinugot mula sa isang magasin. Ang perpektong ayos ng buhok nito, ang mga perlas sa kanyang tainga, at ang paraan ng pagtingin nito sa kanya ay nagsasabi ng lahat. Paghamak. Ito ang unang beses na nakita ni Ara ang babae, ngunit agad niyang naramdaman kung sino ito. Ang aura ng kapangyarihan at karangyaan ay kapareho ng kay Sir Marco, ngunit kung kay Sir Marco ay may bahid ng kalungkutan, sa babaeng ito ay purong kayabangan. Ito ang ina ni Marco. Naramdaman ni Ara na uminit ang kanyang mga pisngi. Bigla niyang naging kamalayan ang itsura niya, ang luma niyang duster na may maliit na mansa ng sabon, ang pawis sa kanyang noo, ang pagod sa kanyang buong katawan. Agad niyang hinila si Jello palapit sa kanya, na para bang ang kanyang munting katawan ay kayang maging pananggalang mula sa mapanuring tingin ng ginang. Hindi nagsalita si Doña Elvira. Hindi na kailangan. Ang tingin nito ay sapat na. Matapos ang ilang segundong tila isang kawalang hanggan, ang bintana ng kotse ay muling umangat, at ang sasakyan ay humarurot paalis, nag-iwan ng alikabok at isang nakabibinging katahimikan. Napabuntong hininga si Ara, hindi na malayang pinipigil pala niya ang kanyang paghinga. Ang lakas sa kanyang mga tuhod ay tila biglang nawala. Sino ba siya para mapansin ng isang tulad ni Sir Marco? Isa lamang siyang hamak na labandera. Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga mundo ay hindi isang simpleng distansya, kundi isang bangin, malalim at imposibleng tawirin. Kinabukasan, pilit na iwinaksi ni Ara ang insidente sa kanyang isipan. Ngunit ang alaala ng mapanghamak na tingin ay nanatili, isang multo na bumabagabag sa kanya. Bandang tanghali, habang nag-aayos siya ng mga bagong dating nalabahin, muling tumunog ang kampanilya sa pinto. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Sir Marco ang pumasok. Ito ay ang ina nito, si Doña Elvira de Villa, na naglalakad na tila pag-aari niya ang munting lugar. Nakasuot ito ng isang eleganteng bestida at may dalang isang mamahaling handbag. Ang kanyang pabango ay tila sinakop ang buong shop, tinabunan ang amoy ng sabon. Good morning, bati ni Doña Elvira, ang boses ay matamis ngunit may talim. Ikaw ba si Ara? Oo po, nanginginig na sagot ni Ara, napatayo ng tuwid. Ako po. Ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo, ma'am? Ngumiti si Doña Elvira, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Wala akong ipapalaba, hija. Nandito ako para kausapin ka. Lumibot ang tingin nito sa shop, sa mga makina, sa mga nakasampay na damit. Bawat sulyap ay isang insulto. Alam mo, podeng-pod kang asensuhin sa buhay kung magsisipag ka lang. Ang problema sa mga taong tulad ninyo, minsan ay nangangarap kayo ng higit pa sa nararapat para sa inyo. Hindi nakapagsalita si Ara. Ang mga salita ay parang mga sampal na hindi niya nakikita. Ang anak ko, si Marco, pagpapatuloy ng ginang, ay isang mabait na tao. Masyadong mabait, minsan. Naaawa siya sa mga taong sa tingin niya ay nangangailangan ng tulong. Lumapit ito sa kanya, ang boses ay naging isang pabulong na babala. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ang kanyang kabaitan. Huwag mong isipin na dahil pinapansin ka niya ay may karapatan ka na sa kanya. Mayroon nang nakalaan para sa kanya, isang babaeng nababagay sa aming pamilya. Hindi ikaw yon. Bawat salita ay tumusok sa puso ni Ara. Ang kahihiyan at sakit ay naghalo, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Itinaas niya ang kanyang baba. Ginang, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit may dignidad. Wala po akong inaasahan mula sa anak ninyo. Isa lamang po siyang customer. Nagtatrabaho lang po ako ng marangal. Isang tawa, maikli at mapang-insulto, ang kumawala sa mga labi ni Doña Elvira. Mabuti kung ganoon.
Mabuti at nagkakaintindihan tayo. Tumingin ito sa direksyon ni Jello na tahimik na naglalaro sa sulok. Mag-ingat ka, Hija. Minsan, ang mga bagay na inaakala nating biyaya ay siya palang magiging dahilan ng ating kapahamakan. Pagkasabi niyon, tumalikod na ito at lumabas ng shop. Iniwan si Ara na nanginginig sa galit at kahihiyan. Napayuko si Ara at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ang mga sumunod na araw ay naging isang pagsubok. Sinadya ni Ara na maging abala para hindi maisip ang mga nangyari. Nang muling dumating si Marco para kunin ang kanyang mga damit, naging malamig at pormal si Ara. Maikli ang kanyang mga sagot. Iniiwasan niya ang mga mata nito. Naramdaman ni Marco ang pagbabago. May problema ba, Ara? Tanong nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. May nagawa ba akong mali? Wala po, sir. Marami lang po talagang trabaho, pagsisinungaling niya. Isang araw, habang nag-aayos si Ara ng mga damit, pumasok si Marco. Ngunit hindi ito nag-iisa. Kasama nito ang isang babaeng napakaganda at elegante, nakasuot ng damit na halatang libo-libo ang halaga. Ara, this is Brenda, pakilala ni Marco. Brenda, si Ara. Siya ang may-ari ng shop. Ngumiti si Brenda, isang ngiting perpekto ngunit walang kabuhay-buhay. Oh, hi. It's nice to finally meet you. Marco has been telling me so much about your little shop. Ang sipag mo naman. Ang salitang little ay binigkas nito na may diin na para bang ito ay isang bagay na nakakaawa. Siguro mahirap ang buhay, no? To work this hard every single day. Okay lang po, ma'am. Sanay na po, magalang na sagot ni Ara, kahit na gusto na niyang magtago sa ilalim ng counter. Ang pagbisita ay maikli lamang, ngunit ang epekto nito kay Ara ay malalim. Ang presensya ni Brenda ay isang malinaw na paalala ng babala ni Doña Elvira. Ito ang babaeng nababagay kay Marco. At si Ara? Siya ay isang anino lamang sa kanilang makinang na mundo. Sa gitna ng lahat ng emosyonal na kaguluhang ito, isang bagong takot ang nagsimulang umusbong. Napansin ni Ara ang isang lalaki. Nakatayo ito sa kabilang kalsada, malapit sa isang poste, madalas tuwing dapit hapon. Hindi niya maaninag ng mabuti ang mukha nito. Palagi itong nakasuot ng itim na jacket at baseball cap. Hindi ito gumagawa ng kahit ano. Nakatayo lang ito roon. Nagmamasid. Sa una, inisip niyang nagkakataon lang. Ngunit nang maulit ito sa ikatlong pagkakataon, nagsimula ng kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Ang balita sa Sisi, ang nawawalang pera. Ang babala ni Aling Nida. Lahat ay bumalik sa kanyang isipan. Isang gabi, habang isinasara niya ang shop, nakita niya ulit ang lalaki. Sa pagkakataong ito, mas malapit ito ng kaunti. Nang magtama ang kanilang tingin, mabilis itong tumalikod at naglakad palayo. Dali-daling pumasok si Ara sa loob, hinila si Jello, at nilock ang pinto. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Hindi na ito isang simpleng takot. Ito ay isang tunay na panganib. Gabi-gabi, binabagabag siya ng mga bangungot. Mga aninong humahabol sa kanya, sinusubukang kunin si Jello. Isang gabi, hindi na niya kinaya. Naghihintay siya ng customer nang marinig niya ang boses ni Brenda mula sa labas, kausap ang isang kaibigan sa cellphone. Girl. Kawawa nga as the laundry girl. Ay naku, mukhang desperada. I'm sure she's trying to trap Marco. Alam mo na, poor girl's ticket out of poverty. Hindi na napigilan ni Marco, nakararating lang para sana muling kausapin si Ara, ang sarili. Narinig niya ang bawat salitang binitiwan ni Brenda. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang sistema. Brenda. Ang boses ni Marco ay mababa at puno ng otoridad na nagpatigil sa pagtawa ng kausap ni Brenda sa kabilang linya. Napalingon si Brenda, ang mukha ay puno ng pagkagulat, hindi inaasahan ang pagdating niya. Marco. Darling. I heard what you said, puto ni Marco, ang kanyang mga mata ay madilim at walang emosyon. Lumapit siya, bawat hakbang ay may bigat. Ara is one of the most decent and hard-working people I've ever met. She doesn't deserve to be talked about that way. Especially not Kisayu. Natigilan si Brenda. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at galit.
Marco, it was just a joke. Girl talk. You're being too sensitive. There's nothing funny about looking down on people, Maring sabi ni Marco. If this is how you talk about others, then I don't think I want to be around you. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nilampasan niya si Brenda na parang hangin at pumasok sa loob ng shop. Nakatayo si Ara sa likod ng counter, nakayuko, ang mga balikat ay nanginginig. Malinaw na narinig niya ang lahat. Ang kahihiyan ay malinaw sa kanyang mukha. Dahan-dahang lumapit si Marco. Ang galit niya kay Brenda ay napalitan ng isang malalim na awa at pagsisisi para kay Ara. Kasalanan niya ito. Ang pagpasok niya sa buhay nito ang nagdala ng lahat ng gulo. Ara. Mahina niyang simula. Hindi tumingala si Ara. Umalis na po kayo, sir, pabulong nitong sabi. Ayoko na po ng gulo. Huwag mong pakinggan ang sinasabi nila, Ara. Mahalaga ka. Mahalaga ka sa akin. Ang mga salita ay lumabas mula sa bibig ni Marco bago pa man niya ito mapigilan. At sa sandaling masabi niya ito, nalaman niyang totoo iyon. Higit pa sa pagiging isang customer, higit pa sa awa. Mayroon ng mas malalim. Itinaas ni Ara ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, isang halo ng sakit, pagkalito, at isang kislap ng isang bagay na hindi masabi ni Marco kung ano. Bakit, tanong nito, ang boses ay basag. Bakit niyo po ito ginagawa? Magkaiba po ang mundo natin. Then let me show you the world, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng isang bagong determinasyon. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata, handang harapin ang lahat ng pag-aalinlangan nito. Papayag ka bang lumabas kasama ko? Isang totoong date. Tayo lang dalawa. Natigilan si Ara. Ang tanong ay nakabitin sa hangin, isang tulay na inaalok sa pagitan ng kanilang dalawang magkaibang mundo. Sa labas, ang ugong ng mga sasakyan ay nagpatuloy. Sa loob ng shop, ang tanging maririnig ay ang tibok ng dalawang pusong nasa saang daan. Ang sagot ni Ara ay hindi lang isang simpleng, o hindi. Ito ay isang desisyon na magtatakda kung tatahakin niya ang tulay na iyon o mananatili sa pampang kung saan siya ligtas at nag-iisa. Ang hi ni Ara ay hindi isang masayang sigaw o isang mabilis na pagsang-ayon. Ito ay isang mahinang bulong, halos hindi marinig sa ugong ng mga washing machine, na puno ng pag-aalinlangan at takot. Ngunit para kay Marco, ang mahinang salitang iyon ay umalingaw na parang isang napakalakas na kampana. Isang tagumpay. Isang simula. Pinili niya ang isang lugar na malayo sa karaniwang mundo nilang dalawa, isang tahimik na restaurant sa tabi ng dagat sa Cavite, malayo sa mapanuring mata ng alta sosyedad at sa pamilyar na sulok ng Novaliches. Gusto niyang bigyan si Ara ng isang gabi kung saan siya ay si Ara lamang, hindi ang tila bandera, at siya ay si Marco, hindi ang kisi. Pagdating niya para sunduin ito, lumabas si Ara mula sa likod ng shop suot ang isang simpleng bestida na kulay asul. Luma na ito, halata sa bahagyang pagkupas ng kulay, ngunit malinis at maayos na naplansa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple, at ang tanging palamuti sa kanyang mukha ay ang kaba sa kanyang mga mata. Ngunit para kay Marco, siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. Handa ka na, tanong niya, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tumango lang si Ara, ang mga kamay ay pinaglalaruan ang lailayan ng kanyang bestida. Ang biyahe ay tahimik sa simula. Naramdaman ni Marco ang pader na nakapalibot kay Ara, isang pader na itinayo ng karanasan at pag-iingat. Ngunit habang papalayo sila sa syudad at papalapit sa dagat, unti-unti niyang naramdaman ang pag-relax nito. Nagsimula itong magtanong tungkol sa mga dinadaanan nila, at nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang trabaho bilang arkitekto, hindi ang tungkol sa mga malalaking kontrata, kundi ang tungkol sa sining ng paglikha ng mga espasyo, ng mga tahanan. Sa restaurant, habang nakaupo sila sa isang mesang tanaw ang paglubog ng araw, nagsimulang maglaho ang pader. Nagkwento si Ara tungkol sa mga nakakatawang hiling ng kanyang mga customer, sa mga pangarap ni Jello, sa kung paano niya natutunang ayusin ang sira-sirang washing machine ng mag-isa. Sa bawat kwento, mas lalong humanga si Marco sa kanyang katatagan at sa simpleng kagalakan na nakikita niya sa maliliit na bagay. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Marco. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti na nagbigay liwanag sa kanyang mukha. Lahat naman po napapagod, sir. Pero kapag nakikita ko si Jello, nawawala lahat ng pagod ko.
Siya po ang lakas ko. Sa pagbanggit kay Jello, naramdaman na naman ni Marco ang pamilyar na kurot sa kanyang puso. Ang hindi may paliwanag na koneksyon sa batang iyon. Habang pauwi, ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay isang komportableng katahimikan, puno ng mga hindi sinasabi, ngunit nararamdamang emosyon. Nang huminto sila sa tapat ng shop, hindi agad bumaba si Ara. Salamat po dito, Sir Marco, sabi nito, ang tingin ay nasa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ngayon lang po ulit ako nakalabas ng ganito. Marco. Just Marco, sabi niya, ang boses ay malambing. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay nito. Nag-atubili si Ara sa simula, ngunit sa huli ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa ibabaw ng kamay ni Marco. Ang balat nito ay magaspang ng bahagya, isang testamento ng kanyang pagtatrabaho. Ngunit para kay Marco, ito ang pinakatotoong bagay na nahawakan niya sa loob ng mahabang panahon. At salamat din, Ara. For trusting me. Tumingin ito sa kanya, at sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa poste sa labas, nakita niya ang isang bagay sa mga mata nito na hindi pa niya nakikita dati, isang kislap ng pag-asa. Dahan-dahan, inilapit ni Marco ang kanyang mukha. Pinanood niya ang mga mata ni Ara na dahan-dahang pumikit. At pagkatapos, ang kanyang mga labi ay dumampi sa mga labi nito. Hindi ito isang halik na puno ng pagnanasa, kundi isang halik na puno ng pag-iingat, paggalang, at isang pangakong hindi pa nabibigkas. Isang halik na nagsasabing, nandito ako. Nakikita kita. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang huminga ng malalim. Walang salitang namutawi. Hindi na kailangan. Kailangan ko na pong pumasok, bulong ni Ara. Ngunit hindi nito binawi ang kanyang kamay. Ihahatid na kita, sabi ni Marco. Pagpasok nila sa maliit na espasyo sa likod ng shop na nagsisilbing sala, naabutan nila si Aling Nida na nag-aantay. Ang mukha ay puno ng pag-aalala na agad na palitan ng hinala nang makita si Marco. Ngunit bago pa man ito makapagsalita, isang maliit na boses ang narinig nila. Mama! Si Jello, na nakapantulog na, ay patakbong lumabas mula sa isang silid at niyakap ang mga binti ni Ara. Pagkatapos ay lumingon ito kay Marco, ang mga mata ay nagningning. Sir Marco. You're here. Nawala ang lahat ng tensyon sa puso ni Marco. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. Hello, Jello. Hindi ka pa ba natutulog? I was waiting for Mama, sagot ng bata. Pagkatapos ay hinila nito ang lailayan ng damit ni Marco. Play with me. Just 1 minute. Paano siya makakatanggi? Naupo sila sa sahig habang si Ara at Aling Nida ay nagmamasid mula sa isang sulok. Inilabas ni Jello ang kanyang kahon ng mga laruan. Ang tuwa sa mukha ng bata ay nakakahawa. Sa loob ng ilang minuto, nakalimutan ni Marco ang lahat, ang kanyang ina, si Brenda, ang bigat ng kanyang nakaraan. Ang tanging naroroon ay siya, si Jello, at ang simpleng kagalakan ng paglalaro. Catch me, masayang sigaw ni Jello, tumayo at tumakbo-takbo sa maliit na espasyo. Tumawa si Marco at nagkunwaring hahabulin ito. Sa isang mabilis na pag-ikot, sumabit ang kwelyo ng pajama ni Jello, na bahagyang humawi dito. At doon, nakita ito ni Marco. Nakatago sa ilalim ng damit ng bata, nakasabit sa isang simpleng itim na sinulid, ay isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang bagay na nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Isang pilak na locket. Hugis puso. Nanigas si Marco. Ang kanyang paghinga ay tila naputol. Ang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan. Ang buong mundo ay biglang naging tahimik. Dahan-dahan, na para bang gumagalaw sa ilalim ng tubig, iniangat niya ang kanyang nanginginig na kamay. Hinawakan niya ang locket. Malamig ito sa kanyang balat, ngunit ang pakiramdam ay parang isang nagbabagang bakal. Ang disenyo. Ang maliliit na ukit sa gilid. Ang bahagyang gasgas sa isang sulok. Kilala niya ito. Kilalang-kilala niya ang bawat detalye nito. Ito ang kapares ng locket na nakasabit sa kanyang leg. Ito ang locket ni Isabella. Nag-angat siya ng tingin, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkalito at isang umaahong takot. Sinalubong niya ang mga mata ni Ara. Nakita niya ang pagbabago sa mukha nito, ang kagalakan ay napalitan ng biglaang pagkasindak. Ang kulay ay nawala sa kanyang mga pisngi. Nagsimulang umikot ang isip ni Marco. Ang locket.
Ang hindi may paliwanag na koneksyon niya sa bata. Ang lungkot sa mga mata ni Ara. Ang mga piraso ng puzzle ay nagkakabuhol-buhol sa kanyang utak, bumubuo ng isang larawan na napaka-imposible, napakasakit, napakagimbal. Naramdaman niyang muli ang locket sa kanyang mga daliri. Ito ay totoo. Hindi ito isang panaginip. Ara, di. Ang pangalan niya ay lumabas na parang isang basag na bulong. Ang kanyang boses, na kanina lang ay puno ng init at pagmamahal, ay ngayon ay nanginginig at puno ng isang malamig na hinala. Itinaas niya ang locket para makita nito. Saan mo nakuha ang locket na ito? Ang kanyang tanong ay hindi isang simpleng kuryosidad. Ito ay isang akusasyon. Isang desperadong pagsamo para sa isang sagot na alam niyang sisira sa kanilang dalawa. Ang kanyang tingin ay bumaon kay Ara, puno ng pagdududa at isang sakit na malapit ng sumabog. Ang tanong ni Marco ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa pundasyon ng munting mundo ni Ara. Ang mga salita, simple ngunit mabigat, ay bumaon sa kanyang dibdib na parang isang punyal, at sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang kanyang pinakatatagong takot, ang multo na 5 taon na niyang tinatakbuhan, ay narito na. Nakatayo sa kanyang harapan, may mukha ni Marco at hawak ang katibayan ng kanyang pinakamalaking kasinungalingan. Nanigas si Ara. Ang kanyang mga paa ay tila naging bato na nakabaon sa semento. Ang init mula sa kanilang naging halikan kanina ay napalitan ng isang nanunuot na lamig. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ni Marco, ang lambing ay naging yelo, ang pagtitiwala ay naging matalim na pagdududa. Ang tulay na kakakonekta pa lang sa kanilang dalawa ay bigla na lang nasusunog. Ara, pag-uulit ni Marco, ang boses ay mas mariin ngayon, mas desperado. Sumagot ka. Saan mo ito nakuha? Naramdaman ni Ara ang paglapit ng kanyang ina sa kanyang likuran. Ara, anak ti. Babala ni Aling Nida, ang boses ay pabulong at puno ng pagkasindak. Ngunit huli na ang lahat. Napatingin si Ara kay Jello. Ang bata, na walang kamalay-malay sa bigat ng sandali, ay tumigil sa paglalaro at nagtatakang tumingin sa kanila. Mama, is everything okay? Ang inosenteng tanong na iyon ang tuluyang sumira sa natitirang lakas ni Ara. Ang mga luha na matagal na niyang pinipigilan ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Wala nang paraan para takasan ito. Wala nang kasinungalingan na kayang pagtakpan ang katotohanan ito. Sa basurahan, halos hindi marinig na sagot ni Ara, ang boses ay basag. Kumunot ang noo ni Marco. Ano nang ibig mong sabihin? Umiling si Ara, ang mga luha ay malayang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi ko siya anak, pag-amin niya, ang bawat salita ay parang lason na lumalabas sa kanyang bibig. Hindi ko po siya tunay na anak. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakita ni Ara ang pagdaan ng iba't ibang emosyon sa mukha ni Marco, pagkalito, pagkabigla at pagkatapos galit. Isang malamig at tahimik na galit. Ano, mariing tanong ni Marco, tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sahig. 5 taon, Ara. 5 taon mo akong pinaniwala na lahat kami na siya ay anak mo. Marco, pakinggan mo muna siya, sabad ni Aling Nida, sinusubukang lumapit, ngunit tinaas lang ni Marco ang isang kamay para pigilan ito. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Ara. Gusto kong marinig ang lahat. Ngayon din ni. At doon, sa gitna ng kanilang munting sala, sa ilalim ng tingin ng isang lalaking nasasaktan at isang batang nalilito, isinalaysay ni Ara ang lahat. Bumalik siya sa gabing iyon, 5 taon na ang nakalipas. Ikinuwento niya ang tungkol sa pagod, sa iyak na narinig niya, sa takot na naramdaman niya. Ikinuwento niya ang paghahanap niya sa dilim at ang sandaling makita niya ang isang napakaliit na sanggol na nanginginig sa lamig. Ang kanyang mga salita ay nabubulol sa pagitan ng mga hikbi habang inilalarawan niya ang damdamin ng una niyang mayakap ang bata. At pagkatapos, isinalaysay niya ang pinakamahirap na bahagi, ang alaala ng sarili niyang anak. Ang sakit ng panganganak sa isang sanggol na hindi humihinga. Ang kawalan. Ang basag na puso. Nang makita ko si Jello, para bang binigyan ako ng pangalawang pagkakataon, umiiyak na sabi ni Ara. Alam kong mali. Alam kong dapat ko siyang dinala sa pulis. Pero hindi ko kaya. Hindi ko kayang iwan siya. Para siyang isang anghel na ipinadala para punan ang butas sa puso ko.
Ikinuwento niya ang tungkol sa locket at sa bag ng pera. Ang paunang pagtanggi ng kanyang ina at ang pagbabago ng isip nito. Habang nagsasalita si Ara, nakatayo lang si Marco, hindi gumagalaw na parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng hindi mabasa na emosyon. Nakikinig siya sa bawat salita, ngunit ang kanyang mga mata ay malayo, tila pinoproseso ang isang katotohanang napakabigat. Ang galit sa kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas komplikado, isang halo ng sakit at pag-unawa. Nang matapos si Ara, ang tanging maririnig ay ang kanyang mga hikbi. Kaya ka laging takot, bulong ni Marco, hindi isang tanong kundi isang realisasyon. Kaya ka laging nag-iingat. Dahil natatakot kang baka may bumalik para sa kanya. Tumango lang si Ara, hindi makapagsalita. Naglakad si Marco pabalik-balik sa maliit na espasyo. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang buhok, tila isang hayop na nakakulong sa hawla. Nagsasalpukan ang lahat sa kanyang isipan. Ang sakit ng panloloko. Ang awa sa kwento ni Ara. Ang imahe ni Isabela. At ang napakalaking posibilidad na gumuguhit sa kanyang harapan. Huminto siya at muling hinarap si Ara. Ang pera nasaan na? Nanginginig na itinuro ni Aling Nida ang isang aparador sa sulok. Hindi namin ginalaw ang karamihan. Kaunti lang ang ginamit namin para makapagsimula. Ang mga mata ni Marco ay bumalik kay Ara. Ang galit ay naglaho na, napalitan ng isang matinding pangangailangan para sa kasiguraduhan. Kailangan kong malaman ang totoo, Ara. Kailangan ko ng pruweba. Pruweba, naguguluhang tanong ni Ara. Isang psychic test, sabi ni Marco, ang boses ay halos hindi na nanginginig. Isa sa ilalim ko si Jello at ang sarili ko sa isang fit test. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Ara ang lahat. Ang koneksyon ni Marco sa bata. Ang locket. Ito ang lalaking ama ni Angelo. Ang lalaking pinaniniwalaan ng buong mundo na namatayan ng kasintahan, ngunit hindi alam na may iniwan itong anak. Ang katotohanan ay narito na, buo at nakakatakot. At sa mga susunod na araw, malalaman nila kung ito ba ay magiging isang tulay na muling magdurugtong sa kanila, o isang bomba na tuluyang wawasak sa lahat. Ang araw ng pagkuha ng sample para sa SCP test ay ang pinakamahabang araw sa buhay ni Ara. Dinala sila ni Marco sa isang pribadong klinika kung saan walang magtatanong. Tahimik lang sila sa buong proseso. Si Jello, na sinabihan lang na kukuhaan siya ng konting tilaway para sa check-up, ay masunuring sumunod. Pagkatapos, hinatid sila ni Marco pabalik sa shop. Bago ito umalis, humarap ito kay Ara. Maghintay tayo ng resulta, sabi nito, ang boses ay pagod at walang emosyon. Pagkatapos mag-uusap tayo ulit. Walang halik. Walang hawak kamay. Tanging isang malawak na espasyo ng kawalan ng katiyakan ang naiwan sa pagitan nila. Lumipas ang mga linggo na parang mga taon. Pumasok pa rin si Marco sa shop para kunin ang kanyang mga damit, ngunit ang kanilang mga pag-uusap ay maikli at formal. Ang init ay nawala. Ang mahika ay naglaho. Tanging isang mabigat na pag-aantay ang nanatili. Isang hapon, habang nagtutupi si Ara ng mga damit, tumunog ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Si Marco. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinasagot niya ito. Hello. Nasa akin na ang resulta, Ara, sabi ni Marco mula sa kabilang linya. Ang boses niya ay napaka-formal at sensitive. Magkita tayo. Ang sobrang hawak ni Marco ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ang kanyang nakaraan, kasalukuyan, at posibleng hinaharap, nakatupi sa tatlo at nakakulong sa loob. Habang nakaupo sa isang bangko sa isang tahimik na parke, pinagmasdan niya ito. Napakagaan sa kanyang mga kamay, ngunit napakabigat sa kanyang kaluluwa. Sa loob nito ay may dalawang posibleng sagot, dalawang magkaibang landas. Ang isa ay hahantong pabalik sa dati, sa isang tahimik na penthouse, sa mga alaala ni Isabela, sa isang pamilyar na kalungkutan. Isang pagsasara. Ang isa naman sige. Ipagpapatuloy ko mula sa eksaktong puntong iyon na may mas malalim na paglalarawan. Ang isa naman ay hahantong sa isang lugar na hindi niya pa nararating, isang mundong may kasamang tawa ng isang bata na kanya palang dugo, isang mundong may pananagutan, isang mundong magbabago sa lahat ng kanyang pagkakakilala sa sarili. Isang panibagong simula. Alin man sa dalawa, alam niyang pagkatapos ng araw na ito, may magbabago.
Nakita niya si Ara na dahan-dahang naglalakad sa landas patungo sa kanya. Ang bawat hakbang nito ay tila mabigat, ang mukha ay isang blankong canvas ng pinaghalong takot at pagtanggap. Hindi ito umupo sa tabi niya. Nanatili itong nakatayo sa kanyang harapan, ang mga kamay ay magkadikit, na parang isang nasasakdal na naghihintay ng kanyang sentensya. Ang distansyang iyon sa pagitan nila ay nagsasabi ng lahat. Hindi na sila ang dalawang taong naghalikan sa ilalim ng madilim na langit. Sila ay dalawang estranghero na pinag-ugnay ng isang malalim na sikreto. Walang nagsalita. Tanging ang tunog ng hangin at ng malayong ingay ng trapiko ang maririnig. Huminga ng malalim si Marco. Panahon na. Ang pagpunit niya sa sobre ay gumawa ng isang malakas na tunog sa katahimikan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalabas niya ang nakatuping papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na hinanap ang mga salitang kailangan niyang makita, nilagpasan ang mga teknikal na jargon ng genetics. At doon, sa ilalim ng mga pangalan, Marco de Villa at Angelo Reyes, ay ang sagot. Probability paternity, 99.9%. Ang mga numero at salita ay tila tumalon mula sa papel at sumampal sa kanya. Paulit-ulit niyang binasa ang linya, na para bang sa pag-ulit ay magbabago ang kahulugan nito. Ngunit hindi. Malinaw ito. Hindi mapag-aalinlanganan. Siyentipiko. Anak ko siya. Isang alon ng di maipaliwanag na damdamin ang bumaha sa kanya. Ang unang dumating ay ang pagkabigla, isang malamig na agos na nagpatigil sa kanyang paghinga. Sumunod ang isang matinding kalungkutan para kay Isabela, isang sakit na gumuhit sa kanyang puso dahil hindi man lang nito nasilayan ang bunga ng kanilang pagmamahalan. At sa huli dumating ang kagalakan. Isang dalisay, hindi inaasahan, at napakalakas na kagalakan na nagsimula sa kanyang dibdib at kumalat sa buong katawan niya, na nagdulot ng init na matagal na niyang hindi naramdaman. Hindi niya napigilan. Isang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tawa na basag at puno ng luhang hindi pa tumutulo. Napayuko siya, itinukod ang mga siko sa kanyang mga tuhod, at tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. At doon, sa ilalim ng lilim ng isang puno ng akasya, ang ihi ng isa sa pinakamalaking architectural firm sa bansa ay umiyak na parang isang bata. Umiyak siya para sa 5 taong nawala, para sa mga unang ngiti at unang hakbang na hindi niya nasaksihan. Umiyak siya sa pasasalamat para sa isang babaeng, sa kabila ng kasinungalingan, ay naging ina sa kanyang anak. Nang sa wakas ay tumigil ang kanyang mga hikbi, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo. Nakatayo pa rin doon si Ara, tahimik na umiiyak. Ngunit sa mga mata nito, nakita ni Marco hindi lang takot, kundi pati na rin ang kaluwagan. Tumayo si Marco at humakbang palapit. Ang lahat ng galit at sakit na naramdaman niya noong gabing iyon ng pag-amin ay naglaho na, napalitan ng isang emosyong mas malakas, pasasalamat. Ara, sabi niya, ang boses ay magaspang dahil sa pag-iyak. Umiling ito. Patawad, Marco. Patawad. Huwag, sabi niya at niyakap niya ito. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan nito sa simula, bago ito unti-unting lumambot at yumakap pabalik, ang mga hikbi nito ay nasa kanyang balikat. Salamat. Iyon lang ang masasabi ko. Salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Ang mansyon ng mga De Villa ay parang isang palasyo ng yelo nang dumating sila. Si Doña Elvira at Don Ricardo ay nasa sala, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagtataka at inis sa pagdating nila. Marco, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Elvira. Ang tingin ay lumilipat mula kay Ara patungo kay Jello, na mahigpit na nakahawak sa kamay ni Marco. Walang sinabi si Marco. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Jello. Champion, di ba nag-practice tayo? Sino ang pinakagwapong lolo sa buong mundo? Ngumiti si Jello. Lolo Ricardo de Villa. Ang pangalan ay umalingaw sa tahimik na sala. Nakita ni Marco ang pag-flinch ng kanyang ama. Kalokohan, sigaw ni Doña Elvira. Marco, ano ang sinusubukan mong gawin? Turuan ng isang bastardo na maging isang De Villa? Ang salitang bastardo ay tumama kay Marco na parang isang sampal. Tumayo siya, ang mukha ay naging seryoso. Hindi siya bastardo, siya ang apo ninyo. Inilapag niya ang resulta ng test sa mesa. Sa tabi nito, inilabas niya ang kanyang locket. Jello, ipakita mo ang kwintas mo kay Lola.
Ipinakita ng bata ang locket nito. Kinuha ni Marco ang 2 piraso at, sa ibabaw ng makintab na mesa, pinagdugtong ang mga ito. Isang perpektong puso. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang paningin ni Doña Elvira ay napako sa nagdugtong na locket. Dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay lumipat kay Jello. Tinitigan niya ito ng matagal, na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakita. Ang mga mata, ang ilong, ang ngiti. Mga piraso ni Marco. Mga piraso ni Isabela. Diyos Koji. Bulong nito. Ang kanyang postura ay gumuho. Ang reyna ay nawalan ng korona. Lumuhod siya sa harap ng bata, ang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang mukha nito. Apo Koji. Ang mga luha ng isang lola ay dumaloy sa kauna-unahang pagkakataon para sa isang batang hindi niya alam na umiiral. Niyakap niya si Jello ng mahigpit, ang mga hikbi niya ay nagpapahiwatig ng pinaghalong pagsisisi, sakit, at isang bagong tuklas na pagmamahal. Maging si Don Ricardo, na laging matatag na parang bato, ay tumayo at lumapit, ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa bata, isang bihirang lambot ang makikita sa kanyang mukha. Sa gitna ng madamdaming eksenang ito, nakatayo si Ara sa isang sulok, isang estranghero sa sarili niyang kwento. Ang kanyang papel ay tapos na. Naibalik na niya ang bata sa tunay nitong pamilya. Isang bahagi niya ang nakakaramdam ng kaluwagan, ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng isang napakalawak na kawalan. Matapos ang tila isang kawalang hanggan, dahan-dahang pinakawala ni Doña Elvira ang bata. Tumayo ito at humarap kay Ara. Ang kanyang mga mata, mapupungay pa rin at pula, ay may bagong tingin. Wala na ang paghamak. Napalitan nito ng isang komplikadong emosyon na hindi pa kayang basahin ni Ara. Ang pangalan niya ay Angelo, sabi ni Doña Elvira, hindi isang tanong kundi isang pag-amin. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Huminga ito ng malalim, tila sinusubukang bawiin ang kanyang dating composure. Marami tayong dapat ayusin. Marami tayong dapat pag-usapan. Ang mga salitang iyon ay hindi isang mainit na pagtanggap, kundi isang pagkilala sa isang bagong realidad. Isang pag-amin na si Ara, ang labandera mula sa Novaliches, ay parte na ngayon ng kanilang buhay, gusto man nila o hindi. Habang ang atensyon ng lahat ay nasa sandaling iyon, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Ara. Isang hindi pamilyar na numero. Sa pagnanais na makalayo sa bigat ng emosyon sa silid, dahan-dahan siyang umatras patungo sa may pasilyo at sinagot ito. Hello? Katahimikan. Isang nakakakabang katahimikan na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang bato. Akala niya ay naputol na ang linya nang may marinig siyang isang paghinga. Pagkatapos, isang boses ang nagsalita. Malamig. Mababa. At puno ng isang kasiguraduhan na nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. 5 taon kitang hinanap, sabi ng lalaki sa kabilang linya. Ang boses nito ay kalmado, ngunit may nakatagong panganib. Akala mo ba makakatakas ka lang pagkatapos mong kunin ang hindi sayo? Nanigas si Ara. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Hindi ito ang mga Devilla. Hindi ito tungkol kay Jello. Ito ay tungkol sa isang bagay na mas luma at mas madilim. Ito ay tungkol sa pera. Nahanap na kita at ang perang pag-aari ko. Bago pa man makasagot si Ara, namatay ang linya. Nabitawan niya ang cellphone. Ang tunog ng pagbagsak nito sa marmol na sahig ay halos hindi narinig sa gitna ng sala kung saan ang isang pamilya ay nagsisimula palang magdiwang. Ngunit para kay Ara, ang tunog na iyon ay parang isang putok ng baril. Napatingin siya sa bintana, sa malawak na hardin sa labas. Bigla, ang mansyon ay hindi na isang lugar ng karangyaan, kundi isang ginintuang haula. Napapaligiran sila. Ang sikreto tungkol sa pagkatao ni Angelo ay nabunyag na. Ngunit ang mas madilim na sikreto, ang sikreto ng pera, ay malapit ng maningil. At sa pagkakataong ito, hindi lang ang kinabukasan ni Ara ang nakataya, kundi ang buhay ng lahat ng taong nasa loob ng bahay na iyon. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara, Marco, at ang anghel na kanilang natagpuan, si Angelo. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa inyong pagsubaybay, sa inyong pakikinig, at sa pakikiramay sa bawat kabanata ng ating kwento. Ang pagsulat ng salaysay na ito ay isa ring paglalakbay para sa akin.
Kasama ninyo akong tumawa, umiyak at umasa para sa ating mga bida. Naramdaman ko ang takot ni Ara, ang pighati ni Marco, at ang hindi matatawarang pag-ibig na sa huli ay nagbigkis sa kanila. Hindi lang ito kwento ng pag-ibigan, kundi kwento ng iba't ibang mukha ng pagmamahal. Ang pagmamahal ng isang ina na hindi nasusukat sa dugo, kundi sa tibok ng puso. Ang pag-ibig na kayang paghilumin ang mga sugat ng nakaraan. At ang pagmamahal ng isang pamilya na hindi itinayo sa perpektong simula, kundi sa pundasyon ng pagpapatawad at pagtanggap. Nais naming iparating na ang pag-asa ay matatagpuan sa mga lugar na hindi natin inaasahan, tulad ng isang anghel sa basurahan, at na ang mga pangalawang pagkakataon ay totoo para sa mga pusong handang magbukas at tumanggap. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Anong aral ang inyong napulot? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga komento sa ibaba. Muli, mula sa amin na bumubuo ng kwentong ito, taos puso ang aming pasasalamat. Hanggang sa ating susunod na kwento. Isang mahinang iyak. Iyon ang unang humila kay Ara pabalik sa kasalukuyan mula sa malalim na pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang iyon, isang pakulo ng kanyang utak na pagod na sa maghapong pagkayod. O baka pusa lang, isa sa mga ligaw na hayop na naghahanap ng matitirang pagkain sa naglalakihang bundok ng basura sa Payatas. Ngunit muli niya itong narinig, mas malinaw ngayon, isang manipis, desperadong tunog na parang sinulid na humahabi sa makapal at mabahong hangin ng gabi. Hindi ito tunog ng pusa. Ito ay iyak ng isang sanggol. Napahinto si Ara sa kanyang paglalakad. Nanlamig ang buo niyang katawan at naramdaman niya ang pagtayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Ang tanging ilaw niya ay ang mahinang liwanag mula sa buwan na sumisilip sa mga ulap at ang tanglaw mula sa kanyang mumurahing cellphone. Sa paligid niya, ang mga bundok ng basura ay tila mga natutulog na higante, nagbabanta sa kadiliman. Ang amoy ng nabubulok na pagkain, basang papel, at kemikal ay kumakapit sa kanyang damit at balat, isang pabangong matagal na niyang kinasanayan, ngunit hindi kailanman nagustuhan. Huwag mo nang pansinin, Ara, sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Umuwi ka na. Pagod ka na. Gutom ka na. Totoo iyon. Ramdam niya ang bawat hibla ng sakit sa kanyang likod mula sa maghapong paglalabada, ang hapdi sa kanyang mga daliri mula sa paglilinis ng kuko ng iba't ibang tao. Ang kinita niya ngayong araw ay sapat lang para sa bigas at tuyo, at marahil isang pirasong sabon. Wala siyang panahon para sa misteryo o gulo. Ngunit muling umalinggaw ang iyak. Sa pagkakataong ito, may kasama itong hikbi, isang tunog na tumago sa kanyang pagod at direktang bumaon sa kanyang puso. Napapikit siya ng mariin. Paano niya matatalikuran ang isang tunog na ganoon? Paano niya maaatim na maglakad palayo at iwanan kung sinuman o anuman ang naroroon sa gitna ng kadiliman? Dahan-dahan, tila may sariling isip ang kanyang mga paa, sinimulan niyang sundan ang pinanggagalingan ng tunog. Bawat hakbang ay maingat, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, sinusubukang aninagin ang anumang gumagalaw sa mga tambak ng basura. Ang putik ay kumakapit sa kanyang mga tsinelas. Ang tunog ng mga daga na nagtatakbuhan sa ilalim ng mga plastik ay nagpapakaba sa kanya. Sino yan? Mahinang tanong niya sa hangin, ang boses niya ay nanginginig. Walang sumagot kundi ang patuloy na pag-iyak. Ilang metro pa ang kanyang nilakad nang matanaw niya ito. Isang maruming kumot na nakapatong sa ibabaw ng bunton ng mga basang karton. Doon nanggagaling ang iyak. Nanginginig ang mga kamay ni Ara habang dahan-dahan niyang inaabot ang dulo ng kumot. Nag-aalangan siya, natatakot sa kung ano ang kanyang matutuklasan. Ngunit mas malakas ang puwersang humihila sa kanya papalapit. Inangat niya ang kumot. At ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Isang sanggol. Isang napakaliit na sanggol, ang balat ay namumula sa lamig, ang mga mata ay mahigpit na nakapikit habang ito'y umiiyak. May mga dumi sa kanyang pisngi, ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita ni Ara ang isang perpektong mukha. Ang mga daliri nito ay napakaliit, nakakuyom na tila ba nakikipaglaban sa buong mundo. Diyos ko po di. Hiningal ni Ara. Napaluhod siya sa putik, hindi na alintana ang dumi. Ang lahat ng pagod at sakit sa kanyang katawan ay biglang naglaho, napalitan ng isang emosyong hindi niya inaasahan, pagkamangha. At takot. Isang matinding takot.
Sino ang malupit na mag-iiwan ng isang anghel sa ganitong lugar? Maingat niyang binuhat ang sanggol, kasama ang maruming kumot na bumabalot dito. Agad niyang naramdaman ang init ng munting katawan sa kanyang mga braso. Sa pagdampi ng sanggol sa kanyang dibdib, tumigil ito sa pag-iyak. Dahan-dahan nitong iminulat ang mga mata, dalawang bilog at maitim na bituin na tumitig sa kanya. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na kirot ang sumalakay sa puso ni Ara, isang sugat na akala niya ay naghilom na. Bigla, bumalik ang lahat. Ang puting silid ng ospital. Ang nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng isang munting katawan sa kanyang mga braso na hindi mainit, na hindi humihinga. Ang walang katapusang mga luha para sa isang anak na hindi man lang niya narinig na umiyak. Hindi. Hindi pwede, bulong ng kanyang isip. Huwag ngayon. Napailing siya, sinusubukang itaboy ang alaala. Ngunit ang sanggol sa kanyang mga bisig ay napakareal, napakabuhay. Naramdaman niya ang marahang pagtibok ng puso nito sa kanyang palad. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, tumulo sa noo ng sanggol. Nang akma na niyang ayusin ang pagkakabuhat sa sanggol, may nahulog mula sa ilalim ng kumot. Isang lumang itim na bag at isang malamig na bagay na tumama sa kanyang kamay. Kinuha niya ito. Isang kwintas na may nakasabit na pilak na locket, hugis puso. Simple lang ito, ngunit tila may bigat. Isinilid niya ito sa kanyang bulsa, ang kanyang atensyon ay muling nabaling sa bag. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Ang kanyang hininga ay halos mapatid. Sa loob ng bag ay mga bundle ng pera. Makakapal na bundle ng 1,000 piso, maayos na nakatali. Hindi niya alam kung magkano, ngunit sigurado siyang ito na ang pinakamalaking halaga ng perang nakita niya sa buong buhay niya. Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Ang sanggol. Ang locket. Ang pera. Magkakaugnay ang lahat ng ito. Ito ay hindi isang simpleng pag-abandona. May kwento dito. Isang mapanganib na kwento. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tamang gawin, dalhin ang sanggol at ang pera sa pulis. Iyon ang nararapat. Iyon ang gagawin ng isang mabuting mamamayan. Ngunit habang tinititigan niya ang natutulog na mukha ng sanggol sa kanyang mga bisig, isang makasariling damdamin ang umusbong sa kanyang puso. Ang init nito. Ang bigat. Ito ang pakiramdam na inagaw sa kanya noon. Ito ang pakiramdam na gabi-gabi niyang pinapanaginipan. Isang pagkakataon, bulong ng isang demonyo sa kanyang balikat. Isang pangalawang pagkakataon. Hindi. Ito ay mali. Ngunit habang yakap niya ang sanggol, ang pakiramdam ay napakatama. Sa isang iglap, nagdesisyon siya. Isang desisyong babago sa kanyang buhay magpakailanman. Mahigpit niyang niyakap ang sanggol at mabilis na isinukbit ang bag sa kanyang balikat. Tumayo siya at halos patakbong tinahak ang daan pa uwi. Ang puso niya ay kumakaripas, hindi na dahil sa takot sa dilim, kundi sa takot sa kanyang sariling desisyon. Ang kanilang maliit na barong-barong ay isang kanlungan mula sa kaguluhan sa labas. Kahit nagawa lang sa pinagtagpitagping yero at kahoy, sinisikap ni Ara na panatilihin itong malinis. Iyon ang tanging karangalan na meron sila. Nadatnan niya ang kanyang ina, si Aling Nida, na naghihintay sa kanya, nakaupo sa isang lumang silyang yanto. Ang kunot sa noo nito ay mas malalim pa kaysa sa dati. Ara! Saan ka ba nanggaling? Gabing-gabi na, bungad nito, ang boses ay maihalong pag-aalala at inis. Alam mo namang delikado sa labas. Natigil sa pagsasalita si Aling Nida nang makita nito ang dala-dala ng anak. Ang mga mata nito ay nanlaki sa gulat, napunta sa maruming kumot na may munting nilalang sa loob. Diyos na mahabagin, Ara! Ano yan, tumayo ito, ang boses ay naging isang pabulong na sigaw. Inay ni. Nagsimulang manginig ang boses ni Ara. Nakita ko po siya sa basurahan. Iniwan po siya. Lumapit si Aling Nida, ang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Ano nang ginawa mo? Bakit mo dinala dito? Ara, dapat dinala mo iyan sa barangay. O sa pulis? Problema iyan. Inay, hindi ko po siya kayang iwan doon, umiiyak na sabi ni Ara, lalong humigpit ang yakap sa sanggol. Mamamatay po siya sa lamig. Inay, tingnan niyo po siya. Isa lang siyang sanggol. At ano nang gagawin natin sa kanya? Halos hysterical na sabi ni Aling Nida, kumakampay ang mga kamay.
Ara, anak, pakinggan mo ako. Halos wala na nga tayong makain. Paano natin bubuhayin ang isang bata na hindi naman natin kaano-ano? Ibalik mo yan. Ibalik mo yan kung saan mo kinuha. Hindi po, matigas na sagot ni Ara. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi ko po gagawin yon. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang bag na nakasukbit sa balikat ni Ara ay nadulas at bumagsak sa sahig na semento. Bumukas ito at ang laman ay kumalat sa sahig. Pareho silang natigilan. Ang mga bungkos ng pera ay nakakalat na parang mga ladrilyo sa kanilang paanan. Ang kulay lila ng mga 1,000 piso ay tila nagniningning sa ilalim ng mahinang ilaw ng kanilang bumbilya. Napako ang tingin ni Aling Nida sa pera. Ang galit at pagkasindak sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng pagkamangha at pagkatapos ng isang bagay na mas komplikado, isang kalkulasyon. Dahan-dahan, itinuon niya ang kanyang tingin mula sa pera, patungo sa natutulog na sanggol sa mga bisig ni Ara, at pabalik ulit sa pera. Ang hangin sa loob ng munting silid ay biglang bumigat sa tensyon. Nakatayo lang si Ara, hindi makapagsalita, hinihintay ang hatol ng kanyang ina. Matapos ang tila isang walang katapusang sandali ng katahimikan, dahan-dahang lumuhod si Aling Nida.